Maulang araw pa rin sa ating lahat mga mare at pare. Ilang araw na ngang ganito yung panahon at ilang araw na din ngang walang trabaho si Mister. Nako, at delikado na naman nga yung aming budget sa susunod na linggo nito. Pero bago nga magdelikado at magpetsa di peligro, kailangan magluto na muna tayo ng masarap na ulam, perfect ngayong tag-ulan. Kahit nga medyo masama yung panahon, talaga namang sumugod nga kami ni Mister papunta sa palengke. Dahil naisipan nga namin na bumili nga nitong pangnilaga. Ni-request nga ni Mister na damihan ko nga daw yung lagay ng mais dahil paborito din nga niya iyan. Kaya dalawang malaking mais nga pala yung inilagay ko diyan. Fast forward na nga at kinagabihang ganap na nga pala ito. Ipapakita ko nga sa inyo yung isa sa talent ng mister ko. Akala nyo ako lang yung mahilig mag-DIY. Nako, ito rin nga mister ko. Nahawa na din nga. Charot. Hilig naman nga talaga niya itong magkuting-ting ng kung ano-ano nga dito sa bahay. Malaking bagay at malaking tipid nga namin dahil dito sa talent ng asawa ko. Kagaya na nga lamang na kapag nga nasisira yung mga cellphone namin dito, kay Mister talaga yung takbo ka agad namin. Alam nyo, natutulang din talaga siya sa YT University. At talagang napakahilig niya sa mga ganitong gawain. Hilig siya magkumpuni ng mga appliances. Pati na rin nga pagdating sa electrical marunong din talaga siya. At ito nga yung isa sa specialty niya, yung maggawa nga ng sirang cellphone. Medyo marami na din nga yung nagawa niyang cellphone at kada o-order nga siya sa online ng mga kailangan para dito sa sirang cellphone na gagawin niya. Palagi nga may kasamang maliit na mga tools. Kakalahati na nga lang yan dahil yung iba nga daw napamigay na din niya. Kapag umorder ka din nga pala ng screen, meron na din kasama yung screen protector, pati na rin nga yung mga accessories. Saglit na saglit niya nga lamang na ikabit itong bagong screen. Talagang doon nga lang siya nagtagal sa pagkakalas nga kanina. Pero ayan at okay na nga pala ulit itong cellphone ng kanyang katrabaho. Yes, pagawa lamang po ito ng katrabaho niya sa kanya. Naging customer na nga din niya yung ilan sa mga katrabaho niya. Malaking bagay at malaking tulong na din nga yun sa amin dahil nagkakaroon nga ng extra income si Mister. Tingnan nyo naman kasi nga itong screen na inalis kanina, talaga namang basag na nga. At ito na nga siya ngayon, diba, napakaganda na nga uli. Anyway, ito naman kinabukasang ganap na. Medyo tinanghali nga ako ng gising dyan. At kahit nga mumukat-mukat pa tong mata ko, nagsimula na nga ako sa paggagayat nitong mga sangkap na gagamitin ko. Pero ng oras na yan, nakasalang naman na yung aking sinaing at paluto na din nga pala. Kapag talaga antok na antok pa, hindi mo na talaga alam nga kung ano yung uunahin mo. Medyo late na din kasi talaga akong nakatulog. Tapos nung nag-alarm nga yung cellphone ko, pinatay ko lang tapos napaidlip pala ulit ako. Buti na lang nga naalimpungatan din nga si Mister kaya ayun ginising niya din nga kaagad ako. Kung nagkataon nga na parehas mahimbing yung tulog naming dalawa, di wala siyang babaunin sa trabaho. Ayaw pa naman niya na bumibili nga ng pagkain na luto na nga. Kasi nga namamahalan siya. Pagkatapos pagka nakabili na siya ng isang putahe, hindi na yung bibili ng panibago pang ulam. At pagkakasyahin na nga niya iyon at pang maghapon na nga niyang ulam yun. Kaya kapag ganun hindi nga siya nakakakain ng maayos. Mas maigi talaga na ako nga yung magluluto para nga nadadamihan ko yung padala sa kanya. Minsan nga sa dami ng pinapadala ko, nakakapag-share pa siya sa kanyang mga katrabaho. Anyway, ito nga palang araw na ito, hindi pa nga pala ako nakakapag-makeover diyan sa aming lutuan. Ayan nga at nakasabit pa dyan yung artificial plant na ilalagay ko nga doon sa may poste ng aking lutuan. Medyo nabitan ko nga din siya dyan. Kaya feeling ko maglalagay nga ako diyan sa may gilid na yan. Anyway, flex ko din nga pala itong aming basurahan. Kung gusto nyo rin nga pala ng ganyan, ilalagay ko din nga pala ang link niyan sa comment section. Sobrang perfect ng size niyan dito sa aming kusina. At pag nag-order kayo niyan, meron na nga kasamang mga plastic bags. Naghiwa naman na nga ako nitong mga tokwa na ihahalo ko din nga dito sa lulutuin kong gulay. 20 pesos lang to pero 3 box na nga pala yan. Maganda nga itong nabili ko kasi bago siya. Amoy taho pa nga siya Alam nyo ba, nasipag talaga akong maghihiwa ngayon kasi nga ang ganda nitong aking knife set. Nako, at kailangan ko na nga sigurong bumili nga ng maganda-gandang sangkalan, yung kulay puti din. Para naman nga matchy-matchy na sila. So, ayan na nga, natapos ko na nga palang ihanda itong aking lulutuin. Kaya naman nagsimula na din ako nung maluto na nga yung isda. Pinarito ko nga lamang muna pala itong tokwa. Hindi na nga yan gaanong natusta kasi nga sobrang tanghali na niya. Ising na rin nga pala niyan si Mister at talaga namang dali-dali na nga ako kasi maya-maya ipaalis na din siya. Medyo madali lang naman itong maluto dahil toge nga lamang pala ito. At konting mga gulay-gulay din nga. Hindi ko nga akalain na marami pala tong niluto ko. Nilahat ko na rin kasi talaga yung toge na nasa rep kasi nga baka masira. At may naisip nga akong gawin diyan kapag nga may natira. At abangan nyo na nga lamang pala sa susunod na video ko iyon. Pero kung nahuhulaan nyo na nga kung ano nga yung balak kong gawin diyan sa natirang gulay, ay pakicomment nyo na lang din diyan sa baba. Anyway, dito naman na tayo sa aking niluluto. Ayan, ginisa-gisa ko lang yung toge sa sibuyas, bawang at saka kamatis. Nang magisa-gisa, inilagay ko na din nga itong
itong chop-chop na mga gulay-gulay na nabili ko lamang ng 30 pesos. Ang pansit nga pala iyan, meron na yan kasamang carrots, repolyo at saka ng beans. Ang presyo nga pala niyan toge ay 30 pesos din lamang, tapos yung tokwa ay 20 pesos. Bali, ang nagastos nga lamang natin dito sa ulam natin for today ay 80 pesos. Pero ipagpalagay na nga natin na 100 pesos nga yung pinatakan kasi nga meron pang kamatis, sibuyas, bawang at saka yung mga pampalasa pa. Yung 100 pesos ko ay isang kawaling ulam na nga. Pero kung bibili ka sa karinderya ay isang ulaman nga lang yung mabibili. Di naman din nga natin masisisi yung mga nagtitinda sa mga karehan or sa mga karinderya. Kasi nga ang mamahal na din nga talaga ng mga bilihin. At ayan na nga, naluto na nga itong ating ulam. Ang saklap nga lang kasi nagmadali ka sa pagluluto tapos hindi sila pinapasok ng boss nila kasi nga lumakas yung ulan.